So yun guys, welcome sa ating video, no. So ang gagawin natin dito is mag-install tayo ng accessories para sa ating head unit. So ang unit natin ngayon is Land Cruiser 2024 model. Okay? So babaklasin muna natin yung mga panel gaya ng mga switch dun sa harap bago natin matanggal yung mismong assembly ng navigation. Okay? So bagong unit to kaya extra careful tayo. Meron naman tong oras kung anong oras matatapos. So, kailangan natin mag-extra careful pag nagbaklas tayo ng mga panel sa loob ng dashboard. Okay? So, pag installation lang ng accessories, di mo na kailangan baklasin or tanggalin yung mga socket na nakakabit sa head unit or sa navigation. Kung mag-i-install ka lang ng accessories, additional accessories para sa head unit natin. Kagaya ng back camera, o kung ano pa man ang idadagdag nyo sa kanya. Okay? So, pag-replace naman ng navigation or head unit, so kailangan nyo talaga tanggalin yung mga socket sa likod. Okay? So, ang purpose kasi, pag accessories lang, yung i-install nyo sa navigation nyo o head unit, is para ma-prevent yung pag-reset ng navigation or system ng ating head unit. Kasi meron niyang factory reset pag tinanggal mo yung socket ng mismong head unit. Kaya hindi mo pwedeng tanggalin yan kung accessories lang naman yung ilalagay mo sa kanya. Hindi ka magre-replace ng head unit. Pwede naman yung tanggalin mo yung socket para madali or maluwang mag-install ng accessories sa kanya. Yun nga lang, kailangan mo ng manufacturing reset. Okay? Either dadalhin mo siya sa mismong Toyota o kung anong unit yung tinatrabaho mo. Kung saan mo siya pwede dalahin para ma-reset yung head unit natin. Okay? So yun ang kalimitan issue ngayon ng mga latest model. Bawal tanggalin talaga yung mga socket doon nakakunik sa kanya. Lalo na ang main source ng kuryente sa head unit. Lalo na upgraded at manufacture pa siya galing yung unit at saka manufacturing lang yung pwedeng mag-reset ng program ng head unit. Okay? So, itong unit natin, syempre maselan to dahil Toyota Land Cruiser 2024 model. So, kung makikita nyo dyan, sa video natin, is hindi natin tinatanggal yung mga socket dyan. Kaya yung mga panel na tinatanggal natin is nasa gilid lang natin. Okay? Kung makikita nyo yung isang switch dyan, yung panel ng switch at saka panel ng aircon switch, yung mga socket niyan hindi ko tinatanggal dahil pag tinanggal ko yan, pwedeng magkaroon ng check engine. So although meron naman kaming pang reset o scanner para ma-reset siya, pero para sa oras na guguguli natin dyan, pwede naman natin i-install yung accessories without removing that socket. Okay? So much better kasi i-prevent na natin yung pwedeng mangyari. So kung makikita nyo yan, tinanggal ko yung panel ng aircon switch, yung socket niyan, hindi yan tinatanggal. Okay? Kasi yung aircon panel switch na yan, pwedeng mag-check engine doon sa panel board nyo. So, ang gagawin nyo doon, kung meron kayong scanner, i-reset nyo. Kung hindi nyo kaya i-reset ng scanner nyo, ang possible or last scenario nyan, dadalhin nyo yan sa mismong dealer or sa kinunan nyo ng sasakyan. Okay? So, hindi ko tinanggal yan, kaya nandyan lang yan palagi sa gilid ko. Hindi ko tinanggal yung socket ng ating aircon switch panel. So, yan. So, yung likod nito, para matanggal yung navigation, natanggal nyo na yung sa harap na mga panel. So, yung sa likod nito, may 4 na bolt doon sa navigation. Tanggalin nyo lang yung cover niya doon sa likod ng navigation or yung head unit. Tanggalin nyo lang yon yung mismong cover niya dun sa likod. Tapos makikita nyo yung may speaker at saka 4 na bolt. So pag nakita nyo yung 4 na bolt na tanggal nyo na yung 4 din na bolt, so pwede nyo nang hilain palabas yung navigation or head unit. Okay? So ang unit natin, pakakatandaan mo, itong procedure na to is para lang sa Toyota Land Cruiser 2024. So yan. Para lang yan doon. So kung makikita mo dito, yan, tanggal na lahat, pero hindi yan nalayo sa akin dahil nga hindi ko tinanggal yung socket dahil bawal tanggalin. Okay? Hindi sa bawal, kundi
nag-aano tayo ng oras, mas minamadali natin yung trabaho natin. Kasi pag nagkaroon ng problema, yung unit, siyempre kakain yung oras. Kaya yung socket dyan, naka-standby lang yan palagi. Hindi ko binubunot. Kahit dito sa navigation, kung makikita nyo, yung navigation, natanggal ko na. Pero, hindi ko yan binubunot yung socket. Okay? So, yan. So, kung makikita nyo, accessories lang kasi ang nilagay ko dito, yung TV kit. Yung TV kit niya. So, may back camera na to, nalagyan na to. So, yun na lang yung kulang. Kaya, kung makikita nyo, hindi ko tinatanggal yung socket ng navigation or head unit. Yan. Kasi pag tinanggal ko yan, pwedeng magkaroon ng problema yung ating navigation or head unit na mag-factory reset. Okay? Kaya, mas madali, wag nyo nang tanggalin para hindi kayo magka-problema after nyo ginawa yung procedure. Okay? Kung magre-replace naman kayo ng navigation, so yun, pwede nyo tanggalin kasi hindi nyo naman may install yung bago kung hindi nyo tanggalin yung luma. Okay? So, ang oras ko kasi nito is 1 hour lang. So, bagong unit to, kaya kailangan ko mag-extra careful. Kasi baka basag tayo dyan. Makabasag tayo ng mga panel o mga plastic, tapos bago yung unit. So, tayo ang matatamaan. Aside na yung company yung matatamaan, so, siyempre, hindi naman pwede na company lang matatamaan. Papagalitan ka rin ng leader mo. Bakit hindi ka nag-ingat? Kaya extra careful tayo pag mga bagong unit at saka sa mga system na updated sa kanya na kagaya ng mga dapat at hindi dapat tanggalin na mga source niya. Kasi after ng procedure, pwede kang magka-problema. Okay? So yun guys, panoorin nyo lang yung video hanggang matapos. At least, meron tayong makukuhang idea para sa mga bagong unit natin. Okay? So, basta line of 2020 na unit, ganyan na yung mga kalimitang sistema ng kanyang mga electronic system. Huwag kayong basta-basta magtanggal ng socket dahil pwede mag-factory reset o di kaya magkakaroon ng check engine yung panel board nyo. Okay? Kung may gamit naman kayo, mas maganda. Pwede nyo din yun i-reset kung kaya ng reset ng scanner nyo. Pero kung hindi, yun ang pinaka-worst scenario is dalahin nyo siya doon sa mismong dealer. Or kung sa Toyota siya, sa Toyota nyo dalhin. Or Honda siya, sa Honda nyo dalhin. Ganon. So kung makita nyo, nagbabasa pa ako ng manual dyan to ensure kung saan ko siya ikakabit. Kasi hindi mo pwede mag-splice ka dyan ng wire or magka-cut. Kasi pag nag-install kami dito ng mismong accessories, meron talaga siyang socket doon sa original papunta doon sa accessories na i-install namin. Kaya hindi pwedeng magka-cut kami dyan o magpuputol ng wire para magkonekta. Okay? So, basahin nyo palagi yung service manual or yung manual na ibinibigay sa inyo para hindi kayo magkaroon ng problema sa ginagawa natin. Okay? So yun guys. So, yan lang yung pwede kong ma-share na iwasan natin magtanggal ng mga main source or mga socket ng isang sasakyan pag mga bago. Alamin nyo muna kung pwede siya o hindi. Okay? So, yun, panoorin nyo lang yung video hanggang matapos. At least meron tayong makukuhang idea. Okay? So, yan. So, kung makikita nyo yan, pinapasok ko pa yung ano yan eh. Pinapasok ko pa yung wire niya papunta sa baba. Kasi switch yan eh. Para sa TV kit cancellation. So, yun. So, yun guys. Na-install na natin. So, okay na. Yung installation na. So, makikita nyo. Nakabalik na siya. Okay na yung accessories. Na-install na natin. So, yun lang yung video natin ngayon. At maraming salamat sa inyong panunood. At don't forget to click subscribe, like, comment, at huwag kalimutan i-click ang notification bell.